Yung sa One More Chance, siguro. Siguro kaya tayo iniiwan ng mga taong mahal natin kasi may darating na mas okay. Tisoy, waiting daw sa love, no? Sa tamang love, mga kasembreros. Sa hugot niya ito, no? Sinabi mga kasembreros dun sa interview. Kath, bilang Marimar, tuloy na ba ito? Alden, pasabog sa June 26. Paano ng Elana 1944, no? Kung ito po ay matutuloy yung kanyang Marimar, mga kasembreros na role. Unahan ko itong sa June 26 na pasabog nila, mga kasembreros, no? 31 minutes ago, pinost ito ng View Philippines sa kanilang Facebook page, yung kanilang bagong teaser photo, mga kasembreros. Sabi dito ng View Philippines ng teaser photo nila sa Love Siargao ay, "Just the chemistry quietly doing the most. Don't miss Alden Richards, Nadine Lustre, and Love Siargao, streaming June 26 only on View." Tapos picture ni na Cara Injao sa Love Siargao nga, mga kasembreros, no? Pareho naka dirty white sina Nadine at saka si Alden Richards, mga kasembreros. Tapos nag-post si Alden sa kanyang Instagram account, si Sir RV Matibag. At saka yung isang ito parang part din yata ng kanya ng kanyang glam team, mga kasembreros. Hindi ko lang sure kung anong pangalan niya. Kasi si Melville C, hindi to si Melville C, parang bago ata ito, mga kasembreros, no? Or kung artista ito sa GMA, wala akong gaanong full information, mga kasembreros. Pero yun, nagpa-picture sila, no? Ito po ay part pa rin ng post ni Sir Alden sa kanyang Instagram stories, mga kasembreros, no? Fresh na Instagram stories niya Tisoy, mga kasembreros. Tapos next item natin, may pinost din siya, another post niya sa kanyang Instagram story, mga kasembreros, no? Mga random shots pa niya or picture doon sa Mega Ball 2026 noong June 12, mga kasembreros. So ito naman ay pinost ni Sir RV Matibag, tapos ni-repost naman ni Alden sa kanyang Instagram story. Tapos hindi ko tong isang pinost ni Alden sa kanyang Instagram, babae siya Hindi naman ito si Kinochi ba yun? Kinochi, Chloe Kinochi. No, sabi niya dito ay Dimples Out, Alden Richards. Tapos hindi ko na alam ko parang GMA artist or GMA talent ito. Hindi ko lang alam kung anong pangalan niya, mga kasembreros, no? Pero yun, nagkaroon sila ng chance na magpa-picture ni Phenomenal Box Office Cinema King. So dito ay naka-white din siya, no, na parang may mga shadow or silhouette ng parang black na something like that, mga kasembreros. Tapos ito, tambalang Jeju din, June 14, 2024. Okay? Nag-throwback, no? Ang isang admin, mga kasembreros, ng tambalang Jeffrey Joros at saka Alden Richards, mga kasembreros. Ang kukulit nila dito ay, mamaya pe-play ko ito. Sabi niya dito ay ako si Victor, sabi ni Jeffrey Tam. Tapos sabi naman ni Joros, ako si Magtanggol, ay si Tanggol, mga kasembreros, sabi ni Alden. Ako si Victor Magtanggol, sabi ng ganun, tas tawanan sila, mga kasembreros. Tapos sabi naman ni Joros, oy, we are back, no, sabi nga. So from Hello Love Goodbye to Hello Love Again, mga kasembreros, na tambalang Jeju din, no? Jeff, Tam, Joros at saka Alden, kung kaya siya Jeju din, no? Sobrang sikat ng trio na ito, no? Nung kasagsagan ng Hello Love Goodbye at Hello Love Again. Mula noon hanggang ngayon, still makukulit talaga sila. So, sobrang kulit nga talaga nila, mga kasembreros, no? At mga Kathleen. So sana ay magkaroon ulit sa ng movie, no? Mga kasembreros. Tapos ang Mega Magazine, nag-post din sila, of course, no, ng candid photos pa ni Alden, mga kasembreros. 16 hours ago sa kanilang
Facebook page naman ito, no? Last night's Mega Ball fashion plus film wouldn't be complete without Alden Richards, who looked every bit the suave gentleman in Francis Liberan. So yung kanyang ano, so mamaya may papakinggan pa rin dito tayo mga kasembres, no? Na minention din ni Alden. Francis Liberan creation, a vision of timeless tailoring. Richards wore a classic white tuxedo paired with a traditional black bow tie. Nasabi niya dito mga kasembreros. So, Megaball, hashtag Megaball 2026, Megaball Fashion and Film, no? Tapos, candid photos pa ni Alden mga kasembreros. Tapos, yun, major item tayo. Waiting si Alden sa tamang love, no, mga kasembreros. Ito po ay parang may tinanong yata sa kanya ang Mega na kung ano yung favorite movie line niya mga kasembreros, no? So, of course, hindi niya sasabihin yung Hello Love Goodbye or Hello Love Again. One More Chance, no? With Bea Alonzo and John Lloyd Cruz, mga kasembreros, ang kanyang sinabi dito. Sabi niya dito, siguro kaya tayo iniwan ng minamahal natin. Anong tao mahal natin kasi may darating na mas okay. Sabi ng gano'n ni Soiti, mga kasembreros, no? Tapos, yun, sobrang at yung hugot niya na to ay pwedeng i-apply, no, sa real life, no, Tisoy. Tapos sabi naman ng iba, hindi na mag-aasawa si Alden kasi nga magpapayaman na lang siya mga So comment lang naman yun ng ibang fans, mga kasembreros, or ng ilang fans na hindi na siya mag-aasawa. So may tamang time, no? Hindi pa ngayon or hindi lang ngayon mga kasembreros kasi nga hindi pa priority ni Alden ang pag-aasawa this 2026. So malay natin sa 2027 magbago na ang kanyang isip, mga kasembreros. So abang-abang na lang tayo, no, mga kasembreros and mga fanatics. So talagang ano lang, may perfect time, sabi nga niya. May darating na tamang tao, no, para sa atin. Tapos si 11 hours ago, Frank Briones, mga kasembreros, no, ay nagpa-picture din kay Alden, mga kasembreros. Sabi niya dito, I always happy to see my dear friend Alden Richards. 11 hours ago with Sir Frank Briones. Naka-white din, no, si Sir Briones at Sir Frank, mga kasembreros, kagabi or nung June 12 dun sa Mega Ball, mga kasembreros, no, 2026. So talagang napaka elegante tingnan, no, diamante at mamahalin ni Soiti. Tapos may behind the scene pala na pinost si Alden dito, no, sa kanyang Instagram dun sa Love Siargao nga nila, mga kasembreros. So posted dito niya Dwini, no, mga kasembreros, ni Direct Dwini. Tapos ni-repost naman ni Alden sa kanyang Instagram account or Instagram story, mga kasembreros. So dito ay yung time na naka-brown siya, tapos yung gumagawa sila ng basta behind the scene siya nung trailer na ginagawa nila, mga kasembreros, sa Love Siargao. Nung naka-brown siya na tuxedo, mga kasembreros. Which is nakita naman natin, no, yung trailer na pinost na ng View, mga kasembreros, the other day, or parang kahapon yata yung mga kasembreros, no. So yun po, talagang antay-antay na lang tayo. Tapos yung major item natin, sabi kasi dito, no, si Kaf Dilang Marimar, 11 hours ago, post ito ni Tatak Supremo, DJP Angels, Liz Vlog, mga kasembreros. Sabi niya, 11 hours ago, Katin Bernardo, gustong gusto pa rin ng mga netizens. Pasensya na po, umiyak ang aking pamangkin, mga kasembreros. So dito, sabi dito ng caption ay Katin Bernardo, gustong gusto pa rin ng mga netizens na gumanap bilang Marimar kahit na lumagpas na yung edad niya para sa role na Marimar. Papayag ba kayo na gumanap pa rin si Katin Bernardo bilang Marimar? So daming reactions sa 173. Ang naisip ko naman dito ay paano na yung Elena, no, mga kasembreros. Medyo malabo, although gustong gusto ng mga tao, or marami ang gusto, mga kasembreros, kahit anong role naman kay Kat.
Pero yung nasa kontrata niya kasi ay Elena 1944 pa eh. No, mga kasumberos, kaya para sa akin ay hindi siya achievable or hindi siya pwedeng gawin ngayon, mga kasembreros. So kasi may management at saka kontrata pang kailangang tapusin, no? Si Kath, mga kasembreros, which is yung naka-line up nga ay yung Elena 1944, mga kasembreros. So mag-aabang na lang tayo ng mga sunod na updates or kaganapan ng of course Elena 1944, mga kasembreros. Kasi yun ang talagang next in line, no, ni Kath, mga kasembreros. Tapos ito, post din ni Alden sa kanyang Instagram ito, no. Isang achievement na naman ito ng AR Foundation ni Alden, kasi may bagong nagtapos na naman, mga kasembreros, no, na scholar itong si Alden at ang kanyang AR Foundation, mga kasembreros. So congratulations kay Sai G. Shabronto, mga kasembreros. Grabe, University of Perpetual Health System sa Laguna, mga kasembreros. So graduated Bachelor of Science in Business Administration, major in Marketing Management, mga kasembreros. So grabe, may panibagong napagtapos na naman si Daddy Alden. Ang daming anak ni Alden no, na mga scholar, mga kasembreros. So good job, no, kay Phenomenal Box Office King at saka sa kanyang AR Foundation, mga kasembreros. So talagang nakakamangha at nakaka-amaze talaga. Tapos ito, mga kasembreros, na papakinggan natin ito mamaya. Ito na yung parang, di ba, sa Mega Magazine, pag yung outfit mo, sino yung gumawa ng damit mo, or yung suot mo doon sa event, mga kasembreros. So dito ay na-mention na rin kanina ng Mega Magazine na local, no, talagang mahal ni Alden ang mga local designers, mga kasembreros, kasi nga tulong na rin yun, no, na pagtangkilik sa mga local fashion designers natin dito sa Pilipinas, mga kasembreros. So si Francis Liberan, yung kanyang designer, mga kasembreros, dito sa kanyang sa kanyang tuxedo at saka black and white, mga kasembreros. So ready to wear suit, mga kasembreros. Sabi niya, buti nila may kasya sa kanya, no, mga kasembreros. So marami dito no, si Nagazini Ganados, Richard Gutierrez, si Jasmine Curtis Smith, mga kasembreros. Tapos si dito si Glyza Di Castro at ang kanyang fiancé. Tapos sino nga ba yung sino ba yung iba pa dito, mga kasembreros? Si Cassie. Parang iba dito, mga kasembreros, na iba to hindi ko kilala. Si Chelsea Fernandez, Chelsea Manalo pala, no, dito, mga kasembreros. At saka yung kanyang fiancé. Tapos si Lexi Gonzalez andito rin po, mga kasembreros. So ang cute lang. So mamaya pe-play ko ito para mapakinggan niyo po, mga kasembreros, no, kung gusto niyo lang po, para ma-appreciate po ninyo, mga kasembreros, no. Tapos yan, last item natin, last item na pala ito, mga kasembreros. Prayer, no, or panalangin, of course, ni Alden for today na Sunday, mga kasembreros. Sabi ni Alden, I, dear God, when fear rises and my chest tightens, steady my breathing and settle my thoughts in your presence. Remind me I'm not alone in this moment or the next. Speak courage into the places that feel small. Replace worst case stories with your faithfulness. Your word says, do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. That's Isaiah chapter 41, verse 10. Napakaganda ito, no? Mga kasembreros, I choose trust over terror today. Help me move forward, one obedient step at a time. Guard my mind with truth, my heart with peace, and my mouth with praise. Surround me with wise voices and quiet the noise that magnifies worry. Turn every anxious thought into a cue to pray. Make my courage courageous or contagious, so that
others find hope in you. So in Jesus' name, Amen. So amen and amen, Pops Alden, no? Sa iyong panalangin, no? Mga kasembreros and Captain Athletes. Alright, so yan lang actually sa ating Captain items. Ipi-play ko po itong kakulitan ni na Alden at saka itong sa mega interviews niya po mga kasembreros, no? And then, ang salita ng Panginoon na sobrang mahalaga sa ating buhay. Isang pinagpalang Sunday po ha sa bawat isa. Okay, 1, 2, 3, and go. And okay. Thank you. Hi Mega, it's Mon Gutierrez. Tonight I'm wearing Rajo Laurel. This blazer is of course by my dear friend Rajo. He's also my seatmate tonight, so I can't wait to see him inside. The bag is of course Matthew Blasi by Chanel. It's the 2.55 Crush re-edition. And yeah, that's it. Keeping it simple. I came from work, so I just went straight here. So black is my favorite color, so. Okay, for the top, we've got Andrea Tatanko. For the bottom, we've got Abdul Ghaffar. And for beauty, we've got Ira. And for the hair, we've got Leanne. And for me, we've got me. Tada. I am wearing the beautiful Andrea Tatanco tonight. She created this two-piece modern Filipiniana for me. So I'm wearing Edric Paz. This is a Mandarin collar and an asymmetrical black suit. So for tonight, since we're honoring local designers with the theme of black and white, this is Francis Liberan. RTW, ready to wear na suit. Buti na lang may kasya sa akin. I'm wearing LJ for today, and it's styled by Peach, Mommy Peach. And makeup by Mommy Drew, hair by Eric. Of course, my fave, Miss Vitan, as per usual. Girl. I'm wearing Joe San Antonio, and this is styled by Jeff Galang. We're both wearing Albert Andrada. Chelsea looks amazing as always. Tonight I'm wearing Just Bonita. It's inspired by a melting candle, just like an actor, melting its emotions through nothingness. To nothingness. I am wearing AJ Javier and I am styled by Miss Adrian. My makeup was Qua and my hair was Jobel. Ako si Victor. Ako si Tanggol. Ako si Victor Magtanggol. Okay. We are back on Jeju din. Napakaganda po ng Word of God mga kasmas. Medyo imposible ito ha. Kasi ang title natin ay maalam sa lahat ng bagay. Pero titingnan natin of course no, ang salita ng Panginoon. Sabi dito sa Philippians chapter 1 verse 9. And this is my prayer, Apostle Paul speaking. I pray that your love will grow more and more. I pray that you will have better understanding and be wise in all things. Ito pala siya mga kasmereros no. Maging wise daw tayo or maalam or maging pantas mga kasembreros or may kaalaman sa lahat ng bagay. So, which is kung titingnan natin yung yung limitations ng tao, yung kung ano lang yung kayang gawin ng tao. Well, may mga tao naman siguro mga matatalino talaga, graduate ng summa cum laude for example, magna cum laude or mga professor sila. Yung mga attorney sila, yung mga mga elite or mga intelligent people sa ating society, mga kasembreros. Nandyan yung mga researchers, no? Nandyan yung mga journalists, nandyan yung mga writers, nandyan yung mga reporters, nandyan yung mga publishers, nandyan yung mga editors, no? Iba't ibang field, iba't ibang trabaho, iba't ibang professions, mga kasembreros. So, nandyan yung, you have to be knowledgeable talaga. No, kailangan maalam ka at saka dapat alam mo ang halos lahat ng bagay for you to cope up and for you to makasabay mga kasembreros ba no sa takbo ng panahon at of course sa takbo ng inyong trabaho no para makapagsabay ka mga kasembreros. No, yung content making no kagaya sa akin talagang simple lang yung akin no. So talagang binabawi ko na lang talaga sa pananampalataya sa Diyos mga kasembreros and of course memorize na mga ganito ganyan no pag-aaral mga kasembreros. But more than that no ay talaga ang salita ng Diyos mga kasembreros na yun yung pinakapagkain
purpose ng tao, mga kasumers, bakit nandito tayo sa mundong ito, which is to love God with all our heart, mind, soul, and strength, and then love our fellow people or our neighbors as we love ourselves, mga kasumers. Kasi aanhin mo naman yung talino, aanhin mo naman yung yung skill, yung talent, yung knowledge, understanding, and aanhin mo naman lahat ng meron tayo dito sa mundong ito, mga kasumers. Kahit na mayaman man yan, or kahit na bilyon-bilyon yung pera mo, kahit na you have all the properties that you dreamed of, kung wala ang Diyos, mga kasumers, sa ating buhay, everything is meaningless. No, para tayong nag-multiply ng 1 million times 0 is equal 0, mga kasomberos. So parang ganun ang buhay talaga, no? Without God in our lives, no, without God sa ating araw-araw na buhay at agenda, everything is useless, meaningless, na futile, mga kasomberos. So ganun po siya, no? Para pong yung sa long word natin na fluxinous nihilitilification, na worthless or valueless, mga kasomberos, sa mga bagay na kung wala sa Diyos ang ating buhay, or hindi natin kilala ang Diyos, mga kasomberos, we don't have a personal relationship sa kay Lord, everything is useless. Mapapatapon, mga kasomberos, ang ating buhay kung wala si Lord. So maybe sabi na iba na, kontento na ako sa ganito, kontento na ako sa ganyan, may trabaho ako, may sahod ako, I have a happy family. Yes, of course, na masabi natin yan because bulag tayo spiritually. Okay, we can be happy without God, no? Pero iba pa rin talaga, may purpose, may sense of purpose. Yung experience, yung loving kindness, yung peace, yung understanding, yung humility, yung experience talaga, na yung karanasan, there is the full, sabi nga ni Edward Barbers ba yun? Na PBB housemate na big winner siya, tapos naging Kristiyano, yung katambal dati ni Maymay Entrata, na kung naalala niyo po, mga kasama, na naging youth pastor siya, ay there is a fullness of joy, no? Kung kasama natin ang Diyos at ang buhay natin ay nakasentro sa Diyos, mga kasambreros. So nakakatuwa rin actually, no, yung kwento nito ni Edward Barbers, mga kasambreros, na kung saan ay parang may singit ko lang, no, mga kasambreros, ang journey niya ay parang rin siya, parang something na nagbibigay example, mga kasambreros, sa mga tao, especially sa mga Kristiyano, mga kasambreros, na it's not all about fame, it's not all about money, it's not all about what you have, mga kasambreros. So ganun siya, kaya isa rin siyang isa sa mga examples, mga kasambreros, na kahit meron man tayong kahit sikat tayo, kahit mapera tayo, without God, everything is meaningless. So napanood ko kasi kagabi yung kanyang or yung nakaraang araw, mga kasambreros, yung kanyang testimony with Tony Gonzaga, no, na episode niya, mga kasambreros, na binahagi niya roon yung kanyang ups and downs and then fulfillment, mga kasambreros, nung siya ay naging Kristiyano, na naging full-time youth pastor, mga kasambreros. So siya, sasabi niya doon ay kasi yung tumatak talaga sa akin na sinabi niya na ano yung gusto mong sabihin to encourage yung mga nanonood, na ano ba yung kaibahan kung merong Kristo, kung merong Diyos sa buhay natin, mga kasambreros. So yun, sabi niya, there is a fullness of joy in the presence of God. So which is definitely something na dapat unawain natin. There is a sense of purpose talaga, mga kasambreros, kapag nasa kay Lord tayo. So kasi nga, sabi nga na we can have all the money, we can have all the fame, we can have all the girls, na yung mga babae na gusto natin, yung lalaki na gusto natin, or kung sino man dyan, mga kasambreros, no? Alcohol, party, no? You can have all that, mga kasambreros. Pero at the end of the day, it's all about you, it's all about me and God, mga kasambreros. So ganoon po siya. Temporary lang kasi, no, lahat fame, no, lahat ito, mga kasambreros, ay temporary. Lahat ng meron tayo sa mundo ito ay lahat po ay temporary lamang. Hindi po sila everlasting, hindi sila forever and ever, mga kasambreros. So kung meron tayong kayamanan materially, so much better din po, of course, na unahin natin na meron tayong personal relationship or connection sa Panginoon.
So dito si Apostle Paul ay nag-remind no sa Philippians na dapat meron tayong may better understanding tayo sa buhay, sa spiritual life, most important or more importantly, and then maging wais tayo, maging maalam tayo mga kasembreros sa halos lahat ng bagay. Panalangin niya kasi ito mga kasus nga, and we know that Apostle Paul is considered one of the greatest figures no in Christianity, especially in the foundation of the early church of the Christians, mga kasembreros. So panalangin niya ito, no, I pray, and this is my prayer, I pray that your love will grow more and more. So yung pag-ibig din dapat natin ay lumago araw-araw mga kasembreros. So maliban sa knowledge, maliban sa skill, maliban sa kaalaman, maliban sa understanding, maliban sa wisdom, mga kasembreros, ang unang-una dapat na lumago sa atin ay ang ating pag-ibig. So tama ito mga kasembreros, kasi ang tao, kahit na matalino siya, kung wala siyang pag-ibig sa kapwa niya tao, useless din, no? Kung hindi nyo graduate ka, for example, ikaw yung breadwinner ng family, for example, or kung ikaw ang basta, no? Tapos wala ka naman pagmamahal sa magulang mo, sa kapatid, asawa, and so on. So parang parang nasabi natin kanina ay para kang nag-multiply ng 1 million times 0. So you can have all the academics, you can have all the educational achievements, you can have all the career achievements, no, rewards and recognitions, kaliwat kanan, without God, without love, mga kasembreros. Kasi God is love, no? You cannot say that you know God if you don't know how to love, because God is love. So ganoon po siya mga kasembreros. As simple as that. When we look at Philippians chapter 1 verse 9, we see the Apostle Paul sharing a heartfelt prayer for the people of Philippi. Paul, who wrote this letter while in prison, has a profound love for the Philippians and wishes for their growth in love and knowledge. So love and knowledge, napaka nito mga kasembreros, napaka practical, spiritual of course, and literal dati na dapat na napopossess. Kasi sabi natin kanina, matalino man yung kapatid mo, no? Ito very realistic. May kapatid kang kunwari summa cum laude or first honor or top notcher sa klase parating. Pero since hindi kayo magkasundo na magkapatid, kunwari magpapatulong ka sa kanya, so hindi kanya tutulungan kasi walang love. Kaya parang ganoon siya mga kasembreros. So kung kaya kahit matalino ka sa academics, no, sa eskwelahan, kung wala ka namang love sa puso mo because you are blinded by your intelligence or knowledge, for example, which is hindi natin nagagamit sa tama, no? Kasi iba kasi yung knowledge at saka wisdom, no? Yung wise ka mga kasembreros, kasi yung wisdom talagang galing sa Panginoon yan. So which is definitely mas prefer natin na maging wise tayo, na may kaalaman tayo, may wisdom tayo mga kasembreros na mula sa Panginoon, because yung wisdom, ito yung magtuturo sa atin ng pag-apply dun sa ating knowledge and understanding. I-apply natin ba kung anong tama, no, mga kasembreros? So no, tama naman na tulungan natin ating kapatid, but if we don't have wisdom, so hindi natin siya i-apply because na bulag tayo ng mere intellect or knowledge lang mga kasembreros. So yun po, no, talagang napakaganda nito mga kasembreros, kasi although hindi naman tayo perfecto, no, we are not capable of doing all things, pero ito yung panalangin ni Apostol Pablo mga kasembreros na maging maalam tayo. Dapat may knowledge tayo at saka wisdom sa mga bagay, especially sa pananampalataya natin sa Panginoon. So isang primary lesson dito na pwede natin matutunan ay yung kahalagahan talaga ng pag-ibig sa ating buhay. Okay? Pag-ibig at saka yung wisdom or kaalaman mga kasembreros must work hand in hand. So it challenges us to evaluate how we express our love or express love in our relationships, whether with friends, family, or strangers. Love serves as a bedrock, ensuring our actions mirror teachings or Christ's teachings. When love governs our decisions, we begin to understand and care for others more genuinely. So, as simple as that mga kasembreros, kapag driven tayo, kung parang very core natin, no, sentro at saka nakaukit sa puso natin yung love, kahit anong gawin natin, may love yan, na makita yan mga kasembreros. May authenticity, may genuineness, kasi nga founded yung ating buhay ng pag-ibig na mula sa Diyos. And of course, ng kaalaman mga kasembreros. Alright, sinama sa ating Word of God, ha? No, po ipagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and of course, kaalaman sa lahat ng bagay sa ating buhay, especially sa ating Panginoon sa Biblia.
In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray, with the communion of the Holy Spirit of the living God. And everyone said Amen and Amen. See you sa next segment, mga kasamrasan. Paalam po. I love you.